can you give us an update? Siguro po baka may balita kayo doon sa nananatiling isang kababayan natin na nasa ospital na sumailalim sa talaga namang major operation. May update po ba kayo doon, Admin PY? Ma'am, totoo po yan. Meron po tayong na medical cases sa Israel dahil po sa nangyaring pagbobomba doon. At doon sa 8, ito na po yung na-discharge. Isa po talaga ay nasa critical condition. Pero ma'am, nag-perform po sa kanya ng 2 surgeries at sa ngayon po ay minomonitor yung kanyang recovery. Ang maganda po, in a way, no, meron po siyang kamag-anak na nandun din sa Israel. Yeah. So, meron din po nagbabantay sa kanya. And tayo po sa DMW, sa at sa ating embahada, nakabantay rin po tayo. At sana we're praying na makarecover po agad siya. Opo, I understand. Kapatid po niya yata ang kasama niya doon. Yes po, kapatid niya. And madagdag ko rin po, no, kahapon, kagabi, nagkaroon din po ng medyo heavy na bombing or missile attack sa Beersheba. At meron po tayong isang kababayan na nakakpo doon sa bomb shelter. Pero fortunately, Miss Cheryl, wala po siyang injuries at siya po ay na-rescue yung ating kababayan. So ito po, kahit po nasa bomb shelter siya, medyo natamaan po, napuruhan yung building kung nasaan yung bomb shelter na siya nagsistay. Yun po, na-stuck po siya doon sa mismong bomb shelter. So we're very thankful sa gobyerno ng Israel at sa mga volunteers for being able to rescue her doon po. Okay. Ngayon naman po ay na stranded na yung ating mga kababayan na dapat sana'y pauwi pero nakarating na po, nakabalik na sa bansa kagabi. Kamusta po sila? Alam niyo ho, medyo hindi ho ako nakatulog. Kasi ho, first batch po natin sila, 26 from Israel, na may kasama pong 3 from Jordan, isa po from the West Bank, and isa po na galing din sa Qatar. 31 po in total. At kasama po nila no less than si Secretary Hans Kakdak ng DMW. At saka si Asik Veni. Alam niyo ho, nasa eroplano na sila papuntang Maynila. Pinadisembark po sila, and after, dahil po daw na anunsyo na nagsara yung airspace ng Doha, ng Qatar. Pagkatapos, after ilang minuto po, nagkaroon po ng missile attack nga doon sa base, sa US base po doon sa Qatar. Hindi na ho kami nakatulog at talaga nagdadasal kami, nagko-coordinate din po kami sa ating Department of Foreign Affairs, sa ating embahada, yung ating Migrant Workers Office. Pero sa awa po ng Diyos, Ma'am Cheryl, after almost or more than 10 hours, nakauwi po ang mga kababayan natin safe and reunite na po sila sa kanilang mga pamilya. Opo, na hindi na iwasan na maging emosyonal. Nagkaroon pa po ba kayo ng pagkakataon na masalubong po sila? Kamusta po? Nandoon po ako paglabas po nila ng eroplano at umiiyak po yung mga kababayan natin. Taas yung balahibo ko ngayon. Umiiyak po sila. Tapos nandun po rin yung pamilya nila. Sinundo po natin kasi nag-request din po sila. Alam niyo, nag-request din sila ng favorite nila na namimiss nila na na pagkain. Na chicken. So talagang sinerve natin at maiyak-iyak po sila. Very thankful po. Narinig po din natin yung kanilang pasasalamat. At sinabi ho natin sa kanila na yun po talaga yung trabaho natin. Yun po ang direktiba sa atin from the President to our secretaries na to make sure na yung mga OFWs or Pilipino na gustong umuwi, Ms. Cheryl, makauwi. So we don't distinguish kung documented or undocumented, ma'am. Basta ho gusto umuwi, ay ginagawa po namin ng paraan na makauwi. Ma'am, yung pong sa lahat naman ng ganitong sitwasyon, may mga kababayan talaga tayo na talagang hindi uuwi kahit na hanggat talagang ramdam na nila na talagang nanganganib na yung buhay nila. Dahil ang laging rason, wala naman akong babalikan sa Pilipinas. Ano ang mangyayari sa aking pamilya? Pero isa sa mga
laging sinisiguro ng ating pamahalaan ay may maitutulong at maitutulong sa pagbabalik nila. So ano po ba ang, ilan po? 31 ano? 31 po yung nakauwi? Ano 31, yung PY? 31 po yung unang batch. Opo. Meron po tayong 50 na inaayos po yung susunod na batch. Parang Ang tinitingnan nag-aano po na nga natin, daw eh. Ma'am, umaatras na yung iba kasi biglang nag-ceasefire. umatras bago tayo mag-usap, alam ko may umatras na hong iilan. Hmm. Ganyan po kasi for context, ang natanggap na po namin initially na request for repatriation, 340 ma'am. Mhm. Ang OFWs po sa Israel, more than 30,000. Mhm. So kung titingnan nyo po, mga 1% lang po ng Pilipino or OFW sa Israel ang nag-contact po sa amin at sa embahada na gusto nila mag-repatriate. Tapos po, dun sa 1% na yon, 26 ho yung natuloy kagabi, dun sa susunod na 50, umaatras na po yung iba. At meron pa pong 23, pero kinukumpirma pa po namin kung talagang matutuloy sila. Mhm. Pero with this po, yung mga nakauwi na, syempre nandoon pa rin yung worry nila na paano to pag-uwi, paano na yung pamilya kong binubuhay. Ano po bang tulong ang maibibigay natin or ibinibigay po ng pamahalaan, nakalinyang ibigay ng pamahalaan na tulong po sa mga nakauwi dito sa bansa? Unahin ko na po ang sa OWA. Ang sa Opo. OWA po ay magbibigay po tayo sa mga kababayan natin na galing po sa Israel at saka sa Iran at umuwi dahil po nga dito sa nangyayaring gulo ng 75,000 pesos po. Mhm. At ito naman po ay same amount din ang ibibigay ng Department of Migrant Workers. So in total po sa DMW and OWA, 150,000 pesos po, Ma'am Cheryl. Ang DSWD po, meron din po silang cash assistance. Ang TESDA po, meron po silang scholarship para po doon sa mga kababayan natin na interesado magkaroon ng upskilling. Ang DOH po, nagbibigay ng kahapon nga po, meron po kasing buntis. Makwento ko lang po, Ma'am Cheryl, may buntis na kasama. Oh, Pauwi. ilang Pero buwan? doon po hindi pa ho ganun kalaki. Hindi ko Okay. po, sa sobrang dami ho ng tao, hindi ko natanong kung gano'n, pero hindi pa ho ganun kalaki. No? Okay. Pero sabi po ni Secretary Herbosa, sasagutin na daw ng DOH yung kanyang panganganak. Okay. Malaking tulong, Oo. ma'am. Diba? Malaking tulong po Oo. yun. Meron din pong bumalik na may cancer. Hmm. Ang sabi rin po ni Sec Herbosa, sasagutin na rin po yung mga treatments ng ating kababayan. Kaya talaga, sa akin ma'am, very emotional. Alam nyo, yung mga kababayan po natin, nagulat po ako kasi after po natin gawin yon and ma-repatriate yung kababayan natin, ang dami po naming natatanggap na tawag, kailan naman kami, Ma'am Sherry, kailan naman kami uuwi? At kinakabahan na rin daw po sila sa Middle East. Mhm. And we assure them naman na yung even those outside, ma'am, hindi man kapantay nung binibigay na assistance, no? Kasi ma'am, special assistance 'yon kasi nga merong may gulo na nangyayari doon. Same amount din po 'yan sa binigay natin sa Lebanon. Nagkaroon ng gulo rin doon sa Lebanon. So doon sa mga kababayan po natin, regular naman po nagbibigay ng assistance ang DMW at OWA. Doon po sa mga uuwi dahil meron po silang welfare case or meron po silang reklamo patungkol doon sa kanilang kontrata kung hindi nasusunod. Yan po ay ina-assist talaga naman ng DMW OWA. Hindi lang po sa panahon na to, all year round po natin ginagawa yun. And maliban po doon nga sa cash assistance at yun pong medical, meron din po bang reintegration services po na ibibigay sa kanila at paano din natin nasisiguro na sustainable ito? Meron po, in fact, very timely kasi nagkaroon lang ng National Reintegration Network. So this time around, hindi lang po DMW at OWA
ang tumutulong sa reintegration ng ating mga kababayan, kasama ang DOLE. Importante yung DOLE, Ma'am Cheryl, kasi yung iba nating kababayan, hindi naman talaga interesado na magnegosyo. Gusto nila magtrabaho dito. So naghahanap din po sila ng trabaho na pwede nilang pasukan dito sa Pilipinas, no? And then kasama rin po natin yung ibang departments like Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, at iba pa pong mga iba't ibang mga government agencies na nagpo-provide ng programa para sa mga returning nating OFWs na gusto magsimula ulit at magtrabaho or magnegosyo dito sa Pilipinas. So, in fact, kasama din dyan yung mga GOCCs like the Small Business Corporation, yung SB Corp, na nagbibigay ng credit or pautang sa ating mga kababayan na gusto magsimula ng maliit o malaking negosyo.